pamamaraan ng pagsagot ng General Election Monitoring Tool para sa preliminaries ng regular polling place. Una, pipiliin po ninyo ang inyong probinsya. Pangalawa, pipiliin nyo po ang inyong unique ID code. Kasunod, pipiliin po ninyo ang monitoring period. Para sa halimbawa na ito, tayo ay sasagot para sa preliminaries. Pipiliin nyo rin po kung ano ang klase ng polling place. Ngayon, pipiliin po natin ang regular polling place. Pakilagay ang precinct number. Pakilagay din ang bilang ng mga botante na nakalagay sa voters list. Piliin kung ano ang composition ng electoral board or kung sino-sino ang bumubuo sa electoral board. Maaari din po kayong mag-upload ng mga litrato. Sasagutan lamang po ng isa-isa ang mga tanong na nakalista. Tatandaan kapag may asterisk ang tanong, ibig sabihin ito ay required or dapat itong sagutin. Kapag kayo po ay sumagot ng no or hindi, kailangan po ninyong magbigay ng paliwanag. Tatandaan na ang paliwanag ay kailangan maibigay bago pumunta sa kasunod na tanong. Kapag natapos nyo na pong sagutin ang lahat ng mga tanong, pwede nyo na pong pindutin ang button ng submit. Kapag napindot na po ang submit, automatic na po itong mag-upload kung kayo po ay merong internet connection. Kung wala man po kayong internet connection, ito po ay maisisave muna sa drafts ng inyong Kobo link. Ganito po ang pagsagot ng General Election Monitoring Tool gamit ang Kobo Toolbox. Makikita po natin na wala pong internet connection ang pagsagot na ito. Una, pipiliin po ninyo ang inyong probinsya. Kasunod, pipiliin po ang unique ID code. Para sa halimbawa na ito, pipiliin nyo naman po ang voting proper. Tatandaan na kailangan nyo pong sagutan ang lahat ng mga tanong na merong asterisk sa tabi nito. Hindi po ninyo ito maisasubmit kung hindi po ninyo masasagutan ang mga tanong na required.
Kung kayo po ay sasagot naman ng no or hindi, kailangan niyo pong maglagay ng paliwanag. Tatandaan na ang mga paliwanag na ito ay required para po masubmit niyo po ang form na ito. Sa paliwanag ninyo, kailangan magbigay ng detalye. Dahil po ito ay General Election Monitoring Tool para sa pagboto, pwede niyo po itong ulit-ulitin every time na magbabago po kayo ng polling precinct. Tatandaan rin po na kung kayo po ay walang internet connection, maaari niyo pa rin pong isubmit or ipasa ang form. Saka na lang po ito mag-a-upload kapag meron na po kayong internet connection. Kapag kayo po ay nag-submit na, automatic po na magre-refresh ang page at magkakaroon po kayo ng blankong form. Uulitin nyo lang po ang mga hakbang, sasagutan pa din ang probinsya, ang unique ID code, pati na ang klase ng polling place at ng oras ng inyong pagmamasid.
Kapag tapos na po kayo sa kasunod na form, pipindutin nyo lang po ang submit at magre-refresh po ito ulit. Tatandaan na hindi po kailangan ng internet connection para po maisubmit ang inyong mga voting general election monitoring tool. Mag-a-upload na lamang ang mga forms na meron ng laman kapag meron na po kayong connection sa internet. Ganito ang pagsagot ng General Election Monitoring Tool para sa closing procedure ng regular polling place. Kailangan niyo po munang piliin ang inyong tamang probinsya, saka po ninyo mapipili ang unique ID code. Kailangan niyo rin pong piliin kung anong klaseng polling place ang inyo pong minomonitor, pati na po ang parte ng procedure. Tatandaan na ang lahat ng mga tanong na merong asterisk sa tabi ay kailangan sagutin. Hindi po ninyo ito maisasubmit kung hindi po ninyo masasagutan. Tatandaan din po na kapag kayo po ay sumagot ng no, kailangan niyo pong magpaliwanag or magbigay ng paliwanag. Kung ang tanong ay kinakailangan niyo pong mag-click ng checkboxes, pakiclick lang po ang lahat ng inyo pong nakita or nailista. Pagtapos na po kayo mag-fill up ng General Election Monitoring Tool for the closing procedure of a regular polling place, pwede nyo na pong i-click ang Submit.